Magandang gabi po. Ngayong gabi, isang liham mula sa isa nating tagapakinig mula sa Negros Occidental. Isang kwento ng kapangyarihan, panganib, at ng isang ritual na hindi dapat basta ginagawa. Isang panalangin binabasa, pabalik. Ang sumasampalataya. Ayon sa ating nagpadala ng sulat, sa gilid ng kanilang baryo, nakatira si Tatay Emilio. Sa liwanag ng araw, isa lang siyang payak na magsasaka. Pero sa pagsapit ng dilim ng gabi, nagiging tagapangalaga siya ng mga lumang anting-anting at orasyon. Mga lihim na minanaparaw mula sa kanyang mga ninuno. Pero may isa siyang kaalaman na kakaiba sa lahat. Ng mga orasyon, ang panalangin binabasa pabalik. Hindi ito basta dasal na inuusal ng normal. Sa paniniwala ng ilan, kapag binasa mo ang banal na panalangin ng pabaliktad, binabaliktad mo rin ang kapangyarihan nito. Kung dati ay pangprotekta, nagiging pang-atake na ang bisa nito. Kung dati ay panlunas, nagiging sumpa. Isang gabing walang buwan. Pauwi mula sa bukid ang ating tagapagpadala ng sulat. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng kanyang yapak at mga kuliglig ang maririnig. Pero habang papalapit siya sa kubo ni Tatay Emilio, unti-unting nawala ang tunog ng kuliglig. Para bang biglang tumigil ang gabi. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang loob. 4 na kandilang nakapaikot sa isang lumang bilog na mesa. Sa ibabaw nito, isang makapal na papel na puno ng sulat Latin at kakaibang simbolo. Nakapikit si Tatay Emilio, hawak-hawak ang kanyang anting-anting at nagsimulang bumigkas ng kakaibang panalangin. Pero kakaiba ang tono, hindi pasulong, hindi normal, baliktad ang bawat salita. Parang pilit niyang binabaliktad ang orihinal na kahulugan ng panalangin. Habang tumatagal, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kubo. Ang apoy ng kandila, nagsimulang sumayaw ng marahas, parang may humihigop ng hangin mula sa paligid. Ang maliliit na papel sa lamesa, gumalaw kahit walang hangin mula sa labas. Sa dilim ng sulok, may nakita siyang gumagalaw. Isang maitim na aninong parang usok, dahan-dahang gumapang paakyat sa kisame. Hanggang sa tuluyang nawala sa maliit na bintana. Kinilabutan siya. Gusto na niyang lumayo. Pero tila may puwersang pumipigil sa kanyang mga paa at hindi siya makagalaw. Tila ba napako na siya sa kanyang kinatatayuan. Habang pinagmamasdan niya, biglang tumigil si Tatay Emilio sa pagbibigkas. Tahimik. Walang maririnig maliban sa malalim niyang paghinga. At saka, bumukas ang kanyang mga mata. Mabigat ang tingin nito at dahan-dahan napatingin sa siwang ng pinto kung saan nakasilip ang ating tagapagpadala. Sa takot, tumakbo siya pa uwi. Hindi na siya lumingon pa. Pero habang tumatakbo, para bang may malamig na hangin na sumusunod sa kanya. At sa bawat yapak niya, may naririnig siyang mahina ngunit malinaw na tinig sa kanyang likuran. Ang parehong panalangin binibigkas, pabalik. Kinabukasan, isang lalaki sa kabilang barangay ang biglang bumagsak sa gitna ng kalsada. Matay ng lilisik. Bibig na nakanganga pero walang boses na lumalabas. Ayon sa mga nakakita, parang may humahawak sa kanyang lalamunan
na hindi nakikita. Kinabukasan din, nakita ulit si Tatay Emilio sa kubo niya. Tahimik, parang walang nangyari. Pero ang 4 na kandila sa kanyang mesa, isa doon ay patay na. At ang kanyang anting-anting, tila kumikislap sa liwanag ng araw. Sa liham ng ating tagapagpadala, may iniwang babala siya. Kapag narinig mo ang isang panalangin parang pamilyar, pero mali ang ayos ng salita, lumayo ka na. Huwag kang magtangkang lumapit o makisilip. Dahil ang tinatawag niya, hindi mo gugustuhing makita. Isang kwento mula sa Negros Occidental tungkol sa ritual ng panalangin binabasa pabalik. Sa mundo ng mga lihim na kapangyarihan, hindi lahat ng dasal ay para sa kaligtasan. Minsan, ito'y para sa kabaligtaran. Hanggang sa muli nating episode mga ka-midnight. Subscribe for more.